Rizal. Pasensya po at alas 3 kasi ang ating oras hindi pa nakarating. Ang sunod nating tawagin ay si Pangulong Manuel Luis Quezon. Ay, unsa to si Kuan? Unsa to si Andrew? Uy, kanindot. Si Pangulong Manuel Luis Quezon ang ama ng wikang pambansa. Sinikat niya na magkaroon tayo ng sariling wika para sa pagkakakilanlan ng ating bansa. Siya rin ang naging pangalawang Pangulo ng bansa at unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Kilala siya sa kanyang mga mahalagang kontribusyon sa Pilipinas, ang kanyang alaala at mga kontribusyon sa bansa at patuloy na kinikilala at ginuguluta sa kaisaysayan ng Pilipinas. Ang wika ay siyang nakapahayag ng mga kaisipan at ligingin ng isang bayan. Dali rapid ato eh. Ikaw ang taon naman. Ang sunod ay si Francisco Baragta. Si Francisco Balagtas ay kinikilala din na Francisco Baltasar. Siya ay pinanganak na Francisco Balagtas I. de la Cruz. Siya ay isang tanyag na Pilipinong Makata. Isa sa mga pinakadakilang Pilipinang sampalitikan. Siya ay kilala bilang Prinsipe ng Maninulang Tagalog at tinaguriang William Shakespeare ng Pilipinas dahil sa kanyang malaking ambag sa literaturang Pilipino. Pag-ibig, pakuha ko sa katulinuman, ang amakin ng lahat ng makinig ko naman. May gani no kadili init. Sao na lang yun din nga itong mga anak. Bendersa. Kuya walang punta mo uwan kadi madayon. Uy, moles mga Ang Bendersa ay isang makabilihang pangkat ng tatlong parang Pilipino. Sila ay si Padre Marlano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Ang kanilang pangalan ay isang acronym na nangangahulugang Julius Burgos Zamora. Ang pinakamahalagang kontribusyon ng Gomborsa sa ating bansa ay ang kanilang pagtibig laban sa pag-aabuso at katiwalian sa simbahang Katoliko noong panahon ng pananakop ng Espanya. Ang kanilang pagmamahal sa bayan at ang kanilang matatag na panindigan ay nagtulak sa magmaraming Pilipino na magsikap para sa kalayaan at katarungan. Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio, binusagan na ama ng Katipunan. Siya ang nagtatag at lumayan ng Supremo na sinusang Katipunan at naglayong makamtan ang kasalulan ng Pilipinas. Siya ay tinuturing na ama ng Universikang Pilipino.
ang pinakamahalagang kontribusyon ni Andres Bonifacio ay ang pagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Katipunan! Tatlong babaeng na Tatlong babaeng na Sama na photo lagi. Again and again and again. Tatlong babaeng nagtahi ng latawat ng Murag Pilipinas. initan na gining bataan eh. Do talabang Emilio, ano, dagsundang, oh. Ang tatlong babaeng nagtahi ng latawat ng Pilipinas, sila ay sina Delfina Hebosa de Natividad, pamangkin ng ating bayaning si Jose Rizal, Marcela Agoncillo at ang anak nito si Lorenzana Agoncillo. Sila ang mga babaeng tumayo sa unang watawat ng Pilipinas, ang simbolo ng ating kalayaan. Apolinario Mabini. Putol-putol man. Uy, naman naka-wheelchair lagi. Kinsa man na. Uy, napatig hatod. Mga kuyawan na Apolinario de eh. Ka-wheelchair man. Si Apolinario Mabini ay kinikilala bilang dakilang lumuto at utak ng hinagsitan. Ah, dakilang Dahil lugpo sa din. kanyang katalinuhan at malalim na pangunawa sa mga usaping pampolitika at pang-ekonomiya. Itinuturing na bayani na Pumuhong panak Kabataan, huwag kang pamulan sa sistema ng kasalukuyang panahon. Kusa man ang agrado siya. Ihagbong na. Pedro Aguilar. Agoy nara. Si Pedro Aguinaldo ay isang Pilipinang lider ng regulasyon at unang panalo ng metodika ng Pilipinas. Nangunguna siya sa paghihimagsik laban sa mga mananakot na Espanyol bilang pamuno ng Kilusang Katipunan sa Kongreso. Itinuturing ni Isang Aguinaldo bilang isa sa mga nangungunang bayani ng Pilipinas. Dahil sa kanyang naging papel sa pagpalaya ng Pilipinas mula sa mga pananakot ng Espanyol at sa kanyang naging panindigan para sa kalayaan ng Kuya, bansa. bata, agibilin mo na yung espada. Ibig ng mga kapatid, alalahanin natin ang isang pagbansa. Nidagan man. Nakarating na ba sumusunod? Nidagan. Okay, andito na. Siga, Jose Rizal. Si
Ha? Negosyo Serizal Famous ang mga Serizal, eh. pagbabago ng mga sa Ang kanyang mga akda ay nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino at nagpaalat ng kanilang nasyonalismo at pagmamahal sa bayan. Ang hindi magmahal sa wika ay nagpapahayag at walang kamasda. Tunghayan natin muli Ala, uy.